Hindi kamatayan ang pinakamasamang maaaring mangyari sa isang tao. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ng aking ama sa mga huling araw niya. Ang mga matay ng lalalim, tulad ng mga tuyong balon na dating pinagkukunan ng malinaw na tubig. Hindi ko siya pinansin noon. Para sa akin, yun ay pag-amin lamang sa pagkatalo. Isang bulong ng isang isip na unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong kadiliman. Ngayon, sa bahay na ito kung saan siya namatay, nauunamaan ko na. May mga bagay na mas masahol pa sa wakas. May mga bagay na walang katapusan. Ang pangalan ko ay Leo. Isa akong arkitekto. Isang taong naniniwala sa bakal, salamin at sa mga batas ng pisika. Ang mundo para sa akin ay isang serye ng mga problemang may solusyon. Ngunit ang bahay na ito, ang aming bahay na bato sa isang tahimik na bayan sa Laguna, ay isang problemang walang simula. Pagkabalik ko para sa burol ni Papa, sinalubong ako ng amoy ng alimubum, ng lumang kahoy at ng isang pamilyar ngunit hindi maipaliwanag na lumbay. Bawat sulok ay tila may itinatagong alaala. Bawat anino ay tila humihinga. "Mag-iingat ka, Leo," sabi ni Aling Nelia, ang matagal na naming kasambahay, habang inaabutan ako ng kape. Ang kanyang mga matay umiiwas sa akin, nakatuon sa isang lugar sa likod ng aking balikat. May mga utang na hindi nababayaran ng pera. Tinawanan ko lang siya noon, isang mahinang tawa na tunog dayuhan sa loob ng bahay. Utang? Si Papa ay isang simpleng guro, isang taong namuhay ng marangal. Anong utang ang maaari niyang iwan? Habang nililinis ko ang kanyang silid-aklatan, isang lugar na dating puno ng tawa at ng amoy ng mga lumang libro, isang bagay ang nahulog mula sa isang makapal na aklat ng kasaysayan. Hindi ito bookmark. Isa itong maliit na aspeli, itim na may ulo na gawa ng tila binarnisang buto. Kakaiba ang hugis nito, hindi bilog, kundi parang isang maliit na kamay na nakakuyom. Sa hindi malamang dahilan, pinulot ko ito. At sa pagpulot ko, isang matulis na sakit ang biglang kumirot sa aking daliri. Mabilis, parang kagat ng langgam. May isang maliit na patak ng dugo na umusbong sa aking balat bago ko pa man ito napunasan. Itinapon ko ang aspili sa basurahan, inis sa sariling kapabayaan, at hindi na ito muling inisip. Hindi ko alam noon na ang isang patak ng dugo ay sapat na para mapakawalan sa akin ang mga bagay na hindi ko ipinamako. Isang kasunduan na hindi ko naman sinimulan. Isang bagay na matagal nang natutulog sa mga pundasyon ng bahay na ito, sa ugat ng aming pamilya. Isang bagay na naghihintay lamang ng bagong sidlan. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Mga bagay na madaling isang tabi, i-rationalize at tawanan. Ang arkitekto sa akin ay sanay na maghanap ng mga lohikal na paliwanag. Ang isang bitak sa pader ay hindi isang masamang pangitain. Ito ay resulta ng pag-aayos ng pundasyon. Ang isang pumalyang bumbilya ay hindi isang babala. Ito ay isang depektibong produkto. Ngunit ang mga coincidences ay nagsimulang dumami, na parang mga langgam na nagmamartsa sa isang linya, patungo sa isang hindi nakikitang piraso ng asukal. Isang linggo matapos ang libing ni Papa, bumalik ako sa Maynila upang harapin ang isang mahalagang presentasyon para sa isang kliyente. Ito ang pinakamalaking proyekto ng aking karera. Isang high-rise condominium na magiging korona ng aking portfolio.
Ginamit ko ang laptop ni Papa dahil naiwan ko ang sa akin sa opisina. Ilang oras bago ang pulong, binuksan ko ang file. Corrupted. Ang daan-daang oras ng trabaho, mga plano, mga rendering, mga kalkulasyon ay naging isang gulo ng mga hindi mababasa na simbolo. Walang backup, walang paliwanag. Ang IT expert ng kumpanya ay nagkibit balikat lang, sinasabing para raw itong na-target ng isang kakaibang virus na hindi nila madetect. Nawala sa akin ang proyekto. Pag-uwi ko sa aking kondo, nadatnan kong basag ang isang mamahaling plorera na bigay sa akin ng aking yumaong ina. Nakatayo ito sa gitna ng mesa, malayo sa bintana, malayo sa anumang maaring makabangga rito. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig parang mga buto. Sinabi ng gwardya na walang ibang pumasok sa aking unit. "Baka may maliit na lindol, sir," sabi niya, kahit na walang naitalang anumang pagyanig. Isang gabi, habang nagmamaneho pa uwi mula sa isang nakakadismayang pakikipagkita sa isang kaibigan, biglang namatay ang makina ng aking sasakyan sa gitna ng C5, eksakto sa ilalim ng isang poste ng ilaw na pundido at kumikislap-kislap. Habang naghihintay ako ng tulong, napansin ko ang isang asong itim na nakatayo sa kabilang kalsada. Ang mga mata nito ay tila dalawang nagbabagang tuldok sa dilim, nakatitig sa akin ng walang kurap. Hindi ito tumahol. Nakatayo lang ito roon, isang tahimik na saksi sa aking kamalasan. Nang dumating ang tow truck, nawala na ang aso. Sinabi ng mekaniko kinabukasan na wala siyang makitang sira sa makina. Umandar ito na parang bago. Sinisikap kong ipaliwanag ang lahat. Stress, pagod, kalungkutan. Ngunit sa gabi, kapag ako na lang mag-isa, naririnig ko ang bulong ng aking ama. May mga bagay na mas masahol pa sa wakas. Ang mga bitak ay hindi na lang sa mga pader. Nararamdaman ko na rin ito sa loob ko, sa pundasyon ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang lason, ang ideya ng lason ay nagsisimula ng pumalat, isang malamig na agos sa ilalim ng aking balat. Dahil sa sunod-sunod na kamalasan sa siyudad, napagpasyahan kong bumalik muna sa bahay sa Laguna. Kailangan ko ng katahimikan, ng espasyo upang mag-isip. Akala ko ang pagbabalik sa lugar ng aking kabataan ay magbibigay sa akin ng kapayapaan. Nagkamali ako. Ang bahay ay hindi na tahimik. Naghihintay lang pala ito. Sa unang gabi, ang mga tunog ay pamilyar pa. Ang pagaspas ng mga dahon sa labas, ang huni ng mga kuliglig, ang paminsan-minsang tiyalawk ng manok sa kalayuan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang mga tunog. May mga kaluskos sa itaas, sa abandonadong ikalawang palapag. Noong una, inisip kong mga daga lang. Ngunit ang mga kaluskos ay naging mabibigat na yabag. Ang mga yabag ng isang taong pabalik-balik, walang kapaguran. Pagkatapos ay dumating ang mga bulong. Mahihina sa simula, parang hangin na dumadaan sa mga siwang ng mga bintanang kapis. Ngunit habang tumatagal, nagkakaroon sila ng anyo. Isang
boses. Ang boses ng aking ama, ngunit hindi ang boses niya noong malakas pa siya. Ito ang kanyang boses sa mga huling araw. Mahina, garalgal, puno ng takot. Huwag mong kunin, paulit-ulit niyang sinasabi. Bayad na. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Nelia. Nakita ko siya sa hardin, nag-aalis ng mga tuyong dahon sa paligid ng isang malaking puno ng akasya na mas matanda pa sa bahay. Aling Nelia, may naririnig po ba kayong kakaiba sa gabi? Tanong ko, sinisikap na maging kaswal. Hindi niya ako tinignan. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Ang mga pader ay may memorya, Leo. Lalo na ang mga pader na gawa sa bato at itlog. Nakikinig sila, nagtatago, at minsan nagsasalita. Ano pong ibig niyong sabihin? Itinigil niya ang kanyang ginagawa at sa wakas ay tumingin sa akin. May awa sa kanyang mga mata at takot. Ang lolo mo, malakas ang kanyang loob. Kinuha niya ang hindi sa kanya. Akala niya sapat na ang dasal para sa kapatawaran. Pero may mga kasalanan na hindi dinidinig sa langit. Dito lang sa lupa sinisingil. Itinuro niya ang lupang kinatatayuan ng puno. Dati may iba pang nakatira dito bago pa man itayo ang bahay na ito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ang mga bulong sa gabi, ang mga babala ni Aling Nelia, ang ito'y hindi na mga hiwalay na piraso. Ang ito'y nagiging bahagi ng isang larawan na hindi ko gustong makita. Sa gabing iyon, hindi na lang yabag ang narinig ko. Narinig ko ang isang mahinang pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang bata na nagmumula mismo sa loob ng mga pader ng aking silid. Ang pag-iyak ng bata. Iyon ang nagtulak sa akin sa bingit. Sa umaga, wala akong nakitang bakas ng sinuman. Ang mga pader ay solidong bato. Walang silid sa pagitan ng mga ito. Walang paraan para magmula roon ng anumang tunog. Ngulit narinig ko. Malinaw na malinaw, tulad ng tibok ng sarili kong puso. Ang kamalasan ay lumala. Hindi na ito simpleng bad luck. Ito ay naging isang serye ng mga kaganapan na tila maingat na idinisenyo upang wasakin ako. Tumawag ang bangko. Ang aking housing loan sa Maynila ay biglang ni-recall dahil sa isang teknikalidad na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ang maliit na investment na pinaghirapan ko ay bumagsak nang mag-withdraw ang lahat ng iba pang investor sa loob ng isang araw na parang sabay-sabay silang nagkaroon ng parehong masamang panaginip. Ang mga kaibigan ko ay nagsimulang umiwas. Ang mga tawag ko ay hindi na sinasagot. Parang nagkaroon ako ng isang sakit na hindi nakikita. Isang sakit na nagtataboy sa lahat palayo. Isang hapon, sa aking desperasyon, sinimulan kong halughugin ang buong bahay. Hindi ko alam ang hinahanap ko. Isang liham? Isang titulo ng lupa? Isang paliwanag? Sa ilalim ng kama ni Papa, sa isang lumang baul na amoy alkampor, natagpuan ko ang hindi ko hinahanap, ngunit ang kailangan kong makita. Mga notebook,
10 notebook na puno ng sulat kamay ni Papa. Sa una, ang mga entry ay tungkol sa kanyang pagtuturo sa mga halaman sa hardin. Ngunit habang tumatagal, nag-iiba ang tono. Nagsimula siyang magsulat tungkol sa kamalasan, isang sirang gripo, isang nawawalang pitaka, mga bagay na katulad ng mga nangyayari sa akin. Pagkatapos ang mga entry ay naging mas desperado. Sinusundan niya ako. Sulat niya. Ang anino sa likod ko. Ang lamig sa aking batok. May mga drawing siya. Mga simbolo na hindi ko maintindihan. Mga bilog at linyang nagkakasalubong. At may mga listahan ng mga pangalan. Mga apelyido ng mga pamilya sa bayang ito. Sa tabi ng isang pangalan, ang apelyidong Cruz. Mayroong isang salitang nakasulat ng paulit-ulit. Ang pagkakasulat ay madiin at puno ng takot. Saklot. 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 Sa ilalim nito, ang entry na may petsang 1 taon bago siya mamatay. Hindi ito sumpa. Ito ay lason. Inilagay nila sa ating dugo. Ang saklot ay hindi pumapatay. Pinapahirapan ka nito hanggang sa hilingin mong mamatay ka na lang. Kinukuha nito ang lahat, isa-isa, hanggang sa wala nang matira sa iyo kundi ang iyong pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ang lohika, ang agham, ang kaayusan ng mundo ay gumuho. Ang pattern ay hindi na isang teorya. Ito ay isang pangalan. At ang pangalang iyon ay saklot. Saklot. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa akong isipan. Isang banyagang tunog na may bigat ng isang pamilyar na takot. Hindi ito tulad ng aswang o tiyanak, mga kwentong panakot sa mga bata. Ang saklot, ayon sa journal ni Papa, ay mas personal, mas mapanira. Isang puwersang kumukuha o sumasakop. Hindi ito basta-bastang sumpa na binibigkas ng isang mangkukulam. Ito ay isang lason sa kapalaran, isang kanser sa kaluluwa na ipinapasa hindi sa pamamagitan ng hiwa sa balat, kundi sa pamamagitan ng dugo. Binasa ko ang buong journal sa loob ng isang gabi sa ilalim ng liwanag ng isang solong lampara habang ang bahay ay humihinga sa paligid ko. Ang kwento ay nagsimulang mabuo. Noong 1920s, ang aking lolo, si Hilarion, ay isang ambisyosong tao. Nagkaroon ng isang malaking alitan sa lupa sa pagitan ng aming pamilya, ang mga De Leon at ang pamilyang Cruz. Ang mga Cruz ay mga tahimik na magsasaka, nulit may taismis na ang kanilang lola ay isang mambabarang, isang uri ng mangkukulam na gumagamit ng mga insekto. Ayon sa journal ni Papa, nanalo sa korte ang lolo ko sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang mga dokumento ng mga Cruz ay biglang nawala. Ang kanilang pangunahing saksi ay nagkasakit at namatay bago pa man makapagbigay ng testimonya. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang gabi, pinuntahan daw ng matandang Cruz si Lolo Hilarion. Walang sigawan na naganap, isang tahimik na pag-uusapan lamang. Pag-alis ng matanda, may iniiwan siyang isang maliit na itim na kahon sa hagdanan. Kinabukasan, nagsimula ang kamalasan. Hindi marahas, ngunit tuloy-tuloy. Ang ani ni Lolo ay nilamon ng peste. Ang kanyang mga alagang hayop ay namatay ng walang sakit. Ang kanyang asawa, ang lola ko, ay nagsimulang maging malungkutin hanggang sa tuluyan ng mawala sa sarili. Isinulat ni Papa na sinubukan ni Lolo na labanan ito. Nagkonsulta siya sa mga pari, sa mga albularyo, ngunit sinabi sa kanya na huli na ang lahat. Ang saklot ay nakakapit na. Hindi ito maiaalis dahil hindi ito isang bagay na idinagdag sa iyo. Ito ay isang bagay na kinua mula sa iyo. Ang iyong swerte, ang iyong grasya, ang iyong kakayang umunlad.
Ang natitira ay isang vacuum na pinupuno lamang ng kabiguan. At ang aspili. Detalyado ang pagkakalalarawan ni Papa sa isang aspiling itim na may ulong hugis kamay. Ito raw ang selyo, ang susi. Ang sandaling mahawakan mo ito at masugatan ka, kinikilala mo ang utang, tinatanggap mo ang mana. Bigla kong naalala ang pagtusok nito sa aking daliri, ang isang patak ng dugo, ang pagtatapon ko ritong parang walang halaga. Hindi ko ito tinapon. Itinanim ko ito. At ngayon nararamdaman ko ang pagtubo nito sa loob ko. Ang mga ugat nito ay kumakapit sa aking mga buto, umiinom mula sa aking pag-asa. Hindi ako sinumpa. Ako ang sumpa. Ako ang naging sidla ng kasalanan ng aking lolo. Isang kasalanang ngayon ko lang nalaman, ngulit matagal ko nang binabayaran. Ang kaalaman ay hindi naging kalasag. Ito ay naging lalong mabigat na pasanin. Dala ang journal ni Papa. Hinanap ko ang pangalan ng albularyo na huling nilapitan niya. Isang mangtasyo na nakatira sa paanan ng bundok makiling. Ang paghahanap sa kanya ay isang pagsubok na mismo. Ang akin kotse na umandar ng maayos kanina ay ayaw nang mag-start. Kinailangan kong mag-arkila ng tricycle at sa kalagitnaan ng daan, pumutok ang gulong nito sa isang lugar na walang kabahayan. Nilakad ko ang natitirang distansya sa ilalim ng mainit na araw na may pakiramdam na ang bawat hakbang ko ay pinapanood. Ang bahay ni Mang Tasyo ay isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot na hindi ko kilala. Siya ay isang maliit na matandang lalaki na may mga matang tila nakikita ang higit pa sa aking pisikal na anyo. Nang makita niya ako sa kanyang tarangkahan, hindi siya nagpakita ng pagkagulat. Para bang inaasahan na niya ako. "De Leon," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing tuyot ng mga dahon sa kanyang bakuran. "Matagal na mula noong huli akong nakakita ng isa sa inyo." Ipinakita ko sa kanya ang journal. Binuklat niya ito. Hindi binabasa ang mga salita, kundi tinitingnan ang mga drawing na simbolo. Tumanggo siya ng dahan-dahan. "Saklot," bulong niya. "Ang kamay na nangunguha. Hindi ito karaniwang kulam, iho. Ang kulam ay apoy. Mabilis, masakit at natutupok. Ang saklot ay tubig. Mabagal, matiyaga. Unti-unti nitong nilulunod ang iyong kaluluwa hanggang sa makalimutan mo kung paano huminga." "Matutulungan niyo po ba ako?" Halos magmakaawa kong tanong. Ang pagiging arkitekto ko, ang aking lohika, ay naiiwan na sa labas ng kanyang bakod. Dito, ako ay isang pasyente na naghahanap ng lunas. Umiling si Mang Tasyo. "Walang lunas para sa saklot. Ito ay isang utang sa lupa. Ang ninuno mo ay kumuha ng lupa na hindi kanya. Kaya ngayon, ang lupa ang kumukuha sa inyo. Kinukuha nito ang iyong ani, ang iyong yaman, ang iyong kapayapaan. Kapalit. Iyan ang batas. Ngulit meron dapat magawa. Isang ritual? Isang panalangin?" Tinitigan niya ako at sa kanyang mga mata nakita ko ang nakakapanghilabot na awa. Ang tanging paraan upang mabuhay na may saklot ay ang pagtanggap dito. Huwag mong itong labanan. Huwag kang maghangad ng mataas. Mamuhay ka ng simple. Huwag mong bigyan ng malaking bagay na maaari nilang kunin. Dahil kung mas marami kang pinahalagahan, mas masakit kapag nawala ito. Yun pala ang dahilan kung bakit namuhay si Papa bilang isang simpleng guro. Iyon ang kanyang paraan ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsusuko. Itinago niya ang kanyang mga ambisyon,
ang kanyang mga pangarap sa pag-aakalang kung wala siyang ipapakitang yaman, titigilan siya ng saklot. Ngulit hindi ito tumigil. Dahil sa huli, mayroon pa rin siyang isang bagay na mahalaga, ang kanyang katinuan. At iyon ang huling kinuha sa kanya. Umalis ako sa bahay ni Mang Taso na mas masahil pa kaysa noong dumating ako. Binigyan niya ako hindi ng pag-asa, kundi isang sentensya. Isang sentensya ng habang buhay na pagkabilanggo sa loob ng sarili kong buhay. Hindi ko matanggap ang sinabi ni Mang Tasyo. Ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang pagkatalo. At mayroon pa ring isang bahagi sa akin, ang matigas ang ulo na arkitekto, ang anak ng aking ama bago siya sumuko, na naniniwalang ang bawat problema ay may solusyon. Bumalik ako sa kanya kinabukasan, may dalang pera at isang desperadong pagsusumamo. "Gawin niyo na po ang kahit ano," sabi ko. "Isang tawas, isang paglilinis, kahit ano. Kailangan kong malaman kung ano ang kalaban ko." Bumuntong hininga si Mang Tasyo, isang tunog ng pagod na tila nagmula pa sa mga nakaraang henerasyon. "Mapilit ka," sabi niya. "Sige, ngunit tandaan mo, minsan mas mabuti nang hindi makita ang mukhang halimaw na kumakain sa iyo." Inihanda niya ang ritual sa isang maliit na silid sa likod ng kanyang kubo. Amoy insenso at pinatuyong dahon. Sa gitna ng sahig, may isang palangganang puno ng tubig. Pinaupo niya ako sa harap nito at naglagay ng isang piraso ng kandila sa isang platito. Sinindihan niya ito at nagsimulang bumulong ng mga dasal na hindi ko maintindihan, mga salitang mas matanda pa sa simbahan. Ipinatong niya ang platito sa ibabaw ng palanggana at hinayaang tumulo ang tinunaw na kandila sa tubig. Habang tumutulo ang wax, nagsimulang magbago ang hangin sa silid, bumigat, lumamig. Ang mga anino sa sulok ay tila gumagalaw, umiikot. Nagsimula akong makaramdam ng isang matinding panggigipit sa aking dibdib na parang may isang kamay na pumipiga sa aking puso. Nang natapos, kunuha ni Mang Tasyo ang namuong wax mula sa tubig. Tinitignan niya ito at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Walang salitang iniabot niya ito sa akin. Hindi ito isang simpleng hugis, ito ay isang perpektong imahe, isang kamay na itim at payat. Ang mga daliri nito ay mahahaba at parang mga kuko, at sa palad nito may nakakuyom na isang maliit na naghihirap na hugis, isang tao. Ngunit ang pinaka nakakakilabot ay hindi ang kamay na ito. Ito ay ang nasa likod nito, isang mukha. Isang mukhang walang mga mata, walang ilong, ngunit may isang bibig na nakanganga sa isang tahimik na sigaw. Ang mukha ay malabo, ngunit mayroon itong isang katangian na kinalala ko. Ito ay ang lupa, ang tuyong lupa ng aming bakuran na may mga bitak na parang mga ugat. Biglang humangin ng malakas sa labas. Ang mga bintana ng kubo ay kumalabog. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig namin mula sa may sala. Pagtakbo namin, nakita naming basag ang isang garapon na puno ng asin na nakalagay sa may pintuan. Ang asin ay kumalat sa sahig, ngunit hindi ito basta kumalat. Ito ay bumuo ng isang salita. Akin. Ang ritual ay hindi nagtaboy sa saklot. Ginigising nito. Ipinakita ko ang aking pagsuway. At ngayon alam na ito na alam ko. Hindi na ito kontento sa simpleng pagkuha. Nagsisimula na itong magsalita. Pagkatapos ng ritual, ang pagguho ng aking mundo ay bumilis. Ang saklot ay hindi na isang banayad na lason. Ito ay naging isang agresibong atake.
Ang mga tulay na nag-uugnay sa akin sa labas ng mundo ay sinimulang sirain, isa-isa, na may malisyosong katumpakan. Ang aking cellphone ay bigla na lang namatay at hindi na muling bumukas. Ang landline sa bahay ay nagkaroon ng isang static na tunog na parang isang malayong sigaw na nagiging mas malakas sa tuwing sinusubukan kong tumawag. Ang internet connection, ang aking huling bintana sa sibilisasyon, ay nawala. Sinabi ng service provider na walang problema sa kanilang linya. Ang problema daw ay nasa loob ng bahay. Sinubukan kong umalis, ngunit sa tuwing sinusubukan kong maglakad papalayo sa tarangkaan, isang biglaang pagkahilo at pagduduwal ang tumatama sa akin na parang may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa aking pabalik. Isang beses, pinilit ko. Nakarating ako sa kalsada, ngunit ang bawat sasakyang dumaraan ay tila hindi ako nakikita. Para akong isang molto sa sarili kong realidad. Bumagsak ako sa gilid ng kalsada, hinang-hina at kinailangan kong gumapang pabalik sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa gate, nawala ang pagkahilo. Ang bahay ay naging aking kulungan at ang aking tanging kanlungan. Si Aling Nelia, ang huli kong koneksyon sa isang pamilyar na mukha, ay nagpaalam isang umaga. Hindi niya ako matingnan sa mata. Nag-iwan lang siya ng isang sulat sa mesa sa kusina. "Patawad, Leo. Hindi ko na kaya. May mga laban na hindi para sa atin." Nag-iwan din siya ng isang rosaryo at isang maliit na supot ng asin. Sa gabing iyon, kumalat ang asin sa paligid ng aking kama, isang manipis na puting linya ng walang saysay na pag-asa. Ang mga araw ay nagsimulang maging isang mahabang, hindi nagbabagong bangungot. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pinipintasan lamang ng mga yabag sa itaas, ng pag-iyak ng bata sa mga pader, at ngayon ay isang bagong tunog, isang mahinang pagkaskas, tulad ng isang kuko na dahan-dahang ginuguhit sa kahoy ng aking pinto. Wala na akong kaibigan, walang pamilya, walang pera, walang paraan upang makatakas. Ang saklot ay kinuha na ang lahat, o halos lahat. Sa gitna ng aking pag-iisa, napagtanto ko kung ano ang natitira. Ang aking mga alaala, ang aking pagkakakilanlan, ang aking katinuan. At naintindihan ko na may isang malinaw at malamig na katakutan na iyon ang susunod. Yun ang huling hapunan na inihanda para sa kung anumang naghihintay sa labas ng aking pinto. Sa aking sapilitang pagkabilanggo, ang bahay at ako ay naging iisa. Ang amoy nito ay naging hininga ko. Ang mga alikabok nito ay dumikit sa aking balat. Ang mga bulong ay hindi na lamang mga tunog sa gabi. Sila ay naging mga saloobin sa aking isipan. Sinimulan kong makipag-usap sa kanila, hindi sa tinig, kundi sa katahimikan ng aking pag-iisip. "Ano ang gusto mo?" Tanong ko isang gabi habang nakaupo sa sahig ng sala, nakatingin sa kadiliman. Ang sagot ay hindi dumating sa salita. Ito ay dumating bilang isang imahe sa aking isipan, isang alaala na hindi akin. Nakita ko ang isang malawak na bukirin sa ilalim ng buwan. Nakita ko ang aking lolo, si Hilarion, na may dalang sulo,
na sinusunog ang isang maliit na kubo. Narinig ko ang sigaw ng isang babae, ang iyak ng isang bata. Nakita ko siyang itinutulos ang isang bakod sa lupang abo pa. Inangking ito bilang kanya ang kasalanan. Hindi lang ito isang simpleng alitan sa lupa. Ito ay pagnanakaw. Ito ay karahasan. Ang bahay na ito ay hindi itinayo sa lupa lamang. Itinayo ito sa ibabaw ng abo, ng luha ng isang ninakaw na buhay. Ang pamilyang Cruz ay hindi lang nawalan ng lupa. Nawalan sila ng tahanan. At ang kanilang huling miyembro, ang matandang babae na sinasabing mambabarang, ay hindi nagtanim ng sumpa. Nag-iwan siya ng isang paalala, isang binhi ng katarungan na tumutubo sa lupa na kumakain sa sinumang sumusubok na angkinin ito. Ang saklot ay hindi isang labas na puwersa na umaatake sa amin. Ito ang kaluluwa ng lupang ito at gusto nitong mabawi kung ano ang sa kanya. Kapalit, sabi ng boses sa aking isipan. Ang boses na ngayon ay pinaghalong boses ng aking ama, ng iyak ng bata at ng pagkaskas sa pinto. Laging may kapalit. Naintindihan ko na kung bakit nabigo ang lahat ng dasal at ritual. Hindi mo maaaring paalisin ang isang bagay na nagmamay-ari ng mismong lugar kung saan ka nakatayo. Hindi mo maaaring labanan ang isang bagay na ang hininga ay ang hangin na iyong nilalanghap. Ang taming paraan ay ang magbayad. Inilibot ko ang bahay. Hinahaplos ang mga pader na bato. Hindi na ito ang aking tahanan o ang aking bilangguan. Ito ay isang puntod, isang mausoleum na itinayo para sa isang pamilya, ngulit para sa ibang pamilya. At sa loob ng puntod na ito, mayroong altar, ang buong bahay. Dinala ako ng aking mga paa sa hardin, sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan sinabi ni Aling Nelia na may ibang nakatira dati. Hinawakan ko ang magaspang na balat ng puno. Sa ilalim ng aking mga paa, naramdaman ko ang isang mahinang tibok. Ang tibok ng lupa, ang tibok ng utang. At sa wakas, naalaman ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ito pagsusugo, hindi ito pagkatalo. Ito ay pagbabayad. Hindi na ako natakot. Ang takot ay isang luho para sa mga may pag-asa pang matakasan ang kanilang kapalaran. Ang sa akin ay silyado na sa isang patak ng dugo, isang henerasyon na ang nakalipas. Ang natitira na lang ay ang pagpili kung paano haharapin ang katapusan. Pumasok ako sa lumang bodega kung saan itinago ni Papa ang mga gamit sa paghahardin. Kumuha ako ng pala. Ang metal nito ay malamig sa aking mga kamay, ngunit ang bigat nito ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kapayapaan. Ito na ang aking huling proyekto, ang aking huling disenyo. Sa ilalim ng puno ng akasya, sa lugar na itinuro ni Aling Nelia, nagsimula akong maghukay. Ang lupa ay malambot at mamasa-masa at may kakaibang amoy, isang pinaghalong bulaklak ng kalachuchi at nabubulok na laman. Ang bawat pagbaon ng pala ay mas magaang kaysa sa nauna, na parabang ang lupa mismo ay tinatanggap ang aking ginagawa. Tinutulungan ako. Wala nang mga bulong, wala nang mga yabag. Ang buong paligid ay napuno ng isang naghihintay na katahimikan. Ang tanging tunog na lang ay ang aking paghinga at ang pagbagsak ng lupa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naghukay. Oras? Araw? Nawalan na ako ng pakiramdam sa paglipas nito. Sa wakas, tumama ang pala sa isang bagay na matigas. Lumuhod ako at inalis ang lupa gamit ang aking mga kamay. Buto. Maliit at marupok.
mga buto ng isang bata. Sa tabi nito, may isa pang set ng mas malalaking buto at sa gitna nito, isang bagay na kumikinlang sa liwanag ng buwan. Isang simpleng pulseras gawa ng tanso. Maingat kong iniahon ng mga buto, dinala ko sila sa loob ng bahay, sa sala, at inilatag sa isang puting kumot na kinuha ko sa aparador ni Papa. Ito na sila. Ang mga krus, ang mga unang may-ari, ang pinagmula ng lahat. Ano ang kapalit? Hindi na kailangang sabihin sa akin ng bahay. Alam ko na. Umupo ako sa sahig sa tabi nila. Kinuha ko ang isang pirasong buto, isang daliri, maliit at pino, at inilagay ito sa aking bibig. Ang lasa nito ay parang lupa at kalawang at isang taon ng paghihinagpis. Linunok ko ito. Walang sakit, walang pagbabago, ngunit nang ako'y huminwa, ang hangin na lumabas sa aking bibig ay malamig. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang balat ko ay tila mas maputla. Ang mga anino sa silid ay hindi na gumagalaw sa paligid ko. Sila ay tila nagmumula sa akin. Hindi ako namatay. Hindi ako nasiraan ng bait. Ako ay naging kapalit. Ako ang naging tagapag-alaga ng kanilang mga buto, ang bantayog ng kasalanan ng aking pamilya. Ang saklot ay hindi umalis. Ito ay pumasok sa akin ng lubusan, pinuno ng bawat puwang na iniwan ng aking nawalang kaluluwa. Ang lason at ako ay isa na. Minsan, may mga taong napapadaan sa kalsada at napapatingin sa lumang madilim na bahay na bato. Minsan, tila may nakikita silang isang anino sa bintana. Isang lalaking nakatayo lang, nagmamasid. Ang mukha ay walang emosyon. Hindi na nila kailangang mag-alala. Ang utang ay bayad na. At ako ang resibo.